Yan, good morning. Good morning mga idol. Welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Yan mga idol Siyempre, shoutout muna ulit sa ating mga viewer dyan, sa ating mga subscriber, gayon din sa ating mga follower. At siyempre, idol, kung bago ka pa sa channel natin ito, huwag mo naman kalimutang mag-subscribe at pagpindot ng ating bell button. Bena mga idol, sana samang kayong panig ng ating bansa naroroon, nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. At muli nyo ako samahan sa maikling sandali ng ating kwentuhan na may kaugnayan pa rin sa larangan ng social media. Shoutout din muna sa ating mga kapwa vlogger dyan sa larangan ng Ghost Explorer. Ngayon din sa mga idol nating mga Ghost Buster. At syempre, lahat ng ating mga kapwa vlogger ay binabati ko ng isang magandang umaga. Pero mga idol, sana muli niyo ako samahan sa maikling sandali ng ating kwentuhan. Ito naman ay may kaugnayan pa rin sa mga nakaraang video natin na tungkol sa mga kababalaghan na napapanahon. Pero mga idol, kung matatandaan nyo nung mga nakaraang video natin, tinalakay natin yung tungkol sa mga engkanto, di ba? At nabanggit ko na rin sa inyo na ang mga engkanto ay tatlong uri: puti, itim at pula. At sila ay may kanya-kanyang kaharian na yung tinatawag nila na biringan. Marahil yung biringan na malimit tukuyin ay isa lang yan sa mga kaharian nitong nating pinapaksa tungkol sa mga engkanto. At kung totoo man yung biringan yan, marahil isa nga lang yan sa mga kaharian o syudad ng mga engkanto. At hindi natin alam kung anong uri ng engkanto yung nariyan sa tinutukoy nilang biringan. Pero paksain pa rin natin ang nauukol sa mga ganyang sistema para naman sa kaalaman ng iba natin mga mamamayan na wala pang alam sa mga ganyang uri. Alam nyo, itong lingkod nyo, nabanggit ko na doon sa mga nakaraang video ko, bagamat hindi tayo Ghost Explorer o Ghost Hunter, may karanasan din tayo pagdating sa ganyang mga kababalaghan dahil bilang isang dating pintor sa mga nadidistinuhan kong bahay, nakakaranas din tayo ng mga kababalaghan. At gaya nung itinatanong sa atin kung ang mga abandonadong bahay may mga nagpaparamdam o may mga nagpapakita, hindi imposible na magkaroon yan. Dahil kasi kahit nga hindi abandonado nabanggit ko na nga sa mga nakaraang kong video, sa sarili nyo na lang bahay, huwag na tayo lumayo. Sa inyo na lang mga tahanan, makakaranas kayo dyan mga ganyang kababalagan. Dahil once na ikaw, nabanggit ko na rin ito sa mga nakaraang video ko, once na magkaroon ka nung tinatawag na kilabot o kinilabutan ng iyong buong katawan, kahit nasa sa loob ka ng inyong bahay, tsak na may kasama ka dyan na masamang espiritu. Dahil mga idol, nabanggit ko na rin sa mga una kong video, ang mga masamang espiritu walang pinipiling lugar at walang pinipiling oras at araw. Once na yan napadpad saan mang lugar, halimbawa sa loob ng inyong tahanan, lalo sa gabi, napadpad dyan sila dyan, mararamdaman mo kasi ang masamang espiritu, kaya madali natin silang mararamdaman dahil ang espiritu natin buhay galing sa Diyos. Kaya sila naman, masamang espiritu sila, automatic na mararamdaman mo kapag kasama mo sila sa iyong paligid. Pag naramdaman mo yan, pwedeng nasa harap mo, pwedeng nasa tagiliran mo, o nasa likuran mo. Kaya nga tinatanong na ang mga abandong lugar daw kung may nagpaparamdam. Meron.
Oo, depende na nga lang sa tao na pararamdaman. Diba? Tama. Pero yung mga engkanto, nabanggit ko na rin sa mga nakaraang video ko, kapag ang isang compound mapuno at malawak, maraming tanim, maraming halaman, hindi imposible na may mga engkanto sa lugar na yan. Dahil kasi yan ang gusto ng mga engkanto, lalo tahimik ang isang lugar. Pero kung ang isang lugar hindi pa abandonado, meron pa rin yan. Kasi pagka, nabanggit ko na nga, kapag nanggaling sila sa kanilang mundo, lumabas sa lagusan, at nakita yung lugar nyo na medyo maganda, kay matao yan, kay hindi, mamamahayan dyan. Nabanggit ko na nga doon sa nakaraang kong video, di ba? Sa beach na nga, beach. Imagine, beach, mataong lugar yon at hindi abandonado, pero meron. Ang mga engkanto kasi, wala namang pinipiling lugar yan kung saan nga yung una nilang mabungar at maganda sa kanilang paningin at pakiramdam, andyan yan. Makikihalubilo yan sa mga kapwa natin tao. Pero ang mabigat lang kapag nabulabog mo sila, o halimbawa nasaling mo, nasaktan mo, may posibilidad na gaganti ang mga yan. Lalo sa oras ng gabi at nananahimik sila, mabubulabog, magagalit yun. Tulad nung kinukwento ko sa inyo, maingay ang grupo nila, nabulabog yung mga engkanto. Marahil yung nagpakita sa kanila, isa yon sa namumuno doon sa lugar na yon na kung saan merong engkanto. Ganun mga eldol, kaya mga engkanto walang pinipiling lugar. Nakikihalubilo yan sa kagaya nating mga tao. At yan, bihira naman yan magpapakita sa mga tao. Kasi sa totoo lang, ang itsura ng mga engkanto, lalo't itim, hindi maganda. Ganun din ang mga pula. Hindi kagaya ng mga engkantong puti. Ang mga engkantong puti, maganda yung tsura niyan kasi puti yan At saka yan ang mga tumutulong sa mga tao na nais nilang tulungan. At hindi yan basta-basta namimirwisyo. Hindi kagaya ng mga itim, namimirwisyo yan, lalo nasaling mo sila o nagalaw mo. Mamimirwisyo yan. Kaya nabulabog mo sila. Yon. Kaya nga nabanggit ko na rin sa mga una kong video na kapag yan ninamugad sa isang lugar, walang sino mang makakapagpaalis o makakapagpalayas sa mga yan. Maliban na may malakas kang pwersa na kaya mo silang palayasin o kaya mo silang puksain. Ganon mga idol Ito naman binabahagi ko lang naman sa inyo yung aking mga karanasan sa larangan ng ganyan mga kababalagan dahil nabanggit ko na rin sa inyo, naging alalay ako minsan ng aking bayaw na manggagamot. Bagamat hindi ako marunong manggamot, nabahagian niya ako ng mga ilang mga tinatawag na spreketik para paldaban sa mga ganyang uri ng mga masamang elemento. Sana mga idol nakakakuha na kayo ng mga idea tungkol sa mga ganyang uri ng mga elemento na kung saan lugar. Kaya nga, ang advice ko lang din sa ating mga kababayan, hindi ka man explorer o explorer ka man, mag-iingat kayo sa mga lugar na inyong mga pinapasyalan o pinupuntahan. Dahil lalo't hindi mo kabisado yung lugar na yan. Baka makatsyempo ka dyan yung mga engkanto na ayaw mabubulabog, delikado. Pero nabanggit ko na rin sa aking mga video na ang mga engkanto, may hangganan ng kapangyarihan yan. Pero pagka alam nilang wala kang kakayahan, may peligro ka. May peligro ka sa kanila. Dahil kasi talagang yung mga yan, pumupuksa yan. Pumupuksa. Hindi kagaya ng mga masamang espiritu. Ang mga masamang espiritu, mga idol, bihira din yan, nagpapakita. Dahil kasi nga, ang espiritu kasi walang anyo. Wala. Maliban na kung meron silang gustong gayahing anyo. At ang malimit gayahing anyo ng mga masamang espiritu, yung anyo ng mga namatay. Halimbawa, meron kang kakilalang o kaibigan namatay o kamag-anak, para mapapaniwala kanila ng gusto na nagbabalik ang patay o nagmumulto, aanyuhan nila yon, lalo lagi mo na sa isip. Ang mga masamang espiritu, saan ka man nagpunta, kapag hindi mo naman ginuguni-guni o hindi mo ini-imagine na may magpapakita dyan o anumang itsura, wala naman, hindi naman, paparamdam lang. Yan ang trabaho ng masamang espiritu, nagpaparamdam lang yan.
O, na ibig sabihin, nandyan sila. Kasama mo sila. At sa totoo lang, yan, nabanggit ko na nga, kahit sa sarili mong bahay, lalo't nag-iisa ka, at malaki ang inyong bahay, may posibilidad na makasama mo sila sa loob ng inyong bahay. Oo, ganyan ang mga masamang espiritu. Yung tinatawag ng iba na mga espiritong ligaw daw. Oo, sabi nila. Pero yung mga engkanto, bihira yan sa loob ng bahay. Nasa labas lang yan ng compound. Ang paborito kasi niyan yung compound, lalo't mapuno, maraming halaman. Yan ang gusto nila. Then ayaw rin naman nila makihalubilo sa loob ng bahay, lalo't maraming tao ang bahay mo at maingay, magulo. Ayaw nila nun. Ayaw kasi ng engkanto nung maingay at magulo. Gusto niyan tahimik. Kaya kung sa aming mga puno, may mga doon sila. Ganun ang sistema ng mga engkanto. Pero ang pinakamalupit na engkanto sa lahat, yung pula. Hindi yan marunong magpatawad. Oo. At yan, pag sinabi niyan, ginagawa. Mabuti pa nga mga engkantong itim eh. Marunong pa magpatawad, depende sa kanilang kahilingan. Kapag nagkasala ka sa kanila, hihiling yan sa'yo na dapat mong ialay o ibigay. O, pwede kang patawarin. Pero yung mga pula, hindi yan marunong magpatawad dahil may pinuksa na kaming ganyan, engkantong pula. Pinakiusapan namin, dahil yung hipag ko, sinalbahe, pinakiusapan namin lahat, ayaw. O, mayabang pa yan, sasabihin pa niyan, gawin mo gusto mo, gagawin ko gusto ko. At walang makakapigil sa akin. Ganon ang sistema nila. Pero sandali lang puksain yan, mga idol, pag marunong ka. Mahina lang ang kapangyarihan yan. Pero pumapatay yan, pumupuksa din yan. At gumagaya ng anyo yung mga yan. Pagka gusto kanilang dalhin sa lugar nila, papalitan yung anyo mo. Ganun yan, mga mandaraya yan eh, yung mga manlilin lang. O mga engkanto, number 1 taga-bulag yan, taga-ligaw, ililigaw ka. Lalo't napadpad ka sa isang lugar na maraming engkanto, ililigaw ka niyan. Hindi ka na makakabalik sa paroroonan mo. Saan ka na makakarating. Ano ang sistema ng mga engkanto? Hindi kagaya ng mga espiritu, mga masamang espiritu, hindi ka ililigaw nun. Oo. Magpaparamdam lang yon, magpapagalaw ng kung anong mga bagay, para ibig lang sabihin, malaman mo na nandyan sila. Oo. Pero ang engkanto, nagpaparamdam din yan, lalo at napirwisyo mo, sigurado, pipirwisyuin ka niyan. At ang mga engkanto, malakas magbigay ng sakit. O yung mga laman lupa na yan, mga kaano nila, kaalyado nila yan eh. Kaya nga sabi ko sa iyo, sa isang compound, ang mga nariyan, umpisa sa mga engkanto, mga maligno, sama na yung mga laman lupa na yan, yan ang mga namamahay at namumugad sa isang compound. Oo. Lalo na, halimbawa, yung compound mo nga, maluwag, malawak, pwede nilang ikot-ikutin. Di ba? Pero yan, hindi yan basta-basta pumapasok sa bahay, sa loob ng bahay, para makialam o makihalo sa inyo. Hindi. Kaya yung, yung pinapakita sa mga ghost explorer na may mga duwende raw, di umano sa loob ng bahay. Kapag may tao ang bahay, hindi yan makikihalubilo. Maliban na nga, abandonado na. O, mamamahay sila dyan. Totoo yun. Kaya, mga magkakalyado yan eh. Mga duwending itim. Kung ano yung tsura ng mga engkantong itim, meron ding mga duwending itim. O, mga magkakauri yan sila eh. O, pero ang espiritu iba. Iba yan. Hindi nila kauri yan. At ang mga espiritu, hindi basta-basta nagpapakita nga. Paparamdam lang. Kasi walang anyo ang espiritu. Maliban na nga lang anyuhan. O, gayahin yung anyo nung kakilala mo o kung sino pa man. Ganon. Pero ang mga espiritu kasi, halimbawa, pinrogram mo sa isip mo na si ganon eh, baka magpakita sa'yo. Hindi malayong gawin ng diablo yun na aanyuhan niya yung tao na ini-imagine mo, lalo't namatay na. Kaya nga mga idol ang advice ko na sa inyo, lalo yung mga ghost explorer na mga kapwa natin vlogger, malimit ko sabihin ito, mag-iingat kayo sa mga lugar na pinupuntahan nyo dahil minsan may pagkakataon lalo't nabulabog mo sila, bubuntot yan hanggang sa bahay mo. O pag nagalit yan, susundan ka hanggang sa inyo. Bubulabogin ka yan, baka pati pamilya mo madamay. O, lalo't wala ka namang malakas na kakayahan para kontrahin sila. Pero kung marunong ka at malakas ka, hindi yan makakabuntot. O, matatakot yan eh, lalo't pag sinampulan mo.
Gaya nung ginawa ko doon sa kaibigan ko na, di ba, binuntutan sila sa bahay. Pinalaya sila at timano nung gabi. Ibakwit sila doon sa beach. Nagtuloy sila doon sa bahay ng kaibigan nila. Di ba, hanggang doon sinundan sila. At sinabihan po sila na hindi na kayo makakatakak. Totoo yun, yung mga engkanto, kapag ka nagalit sa iyo yan, hindi ka makakatakak. At pag walang hahawak sa iyo na matindi, may posibilidad, yung sinabi niya, gagawin niya. Ano ba, kagaya nun, sinabi, iisa-isahin sila. Pwedeng gawin niya yun, magagawa niya yun. Lalo pa lang hahawak na malakas sa inyo. At kung meron mang mga manggagamot na hahawak sa iyo, pag hindi niya kaya yung engkanto, baka pati siya madamay. O gaya nga nung naka-encounter namin, yung kaibigan ko, pinagamit ko sa kanyang kwintas ko. Palibasa, kinatakutan niya ako at alam niya, kilala niya ako na marunong akong pumuksa. At nung gabing yun, sinabing kukunin siya, hindi na siya abutin ng umaga. Natakot, nagpakita sa kanya nung bago siya natulog, nagpakita. At sabi rin sa kanya, maswerte ka at may humawak sa'yo. Inamin din ng engkanto na marami na siyang na-encounter na manggagamot, pero iba daw ako. Pero hindi naman ako manggagamot. Kaya lang, hindi ako manggagamot, pag kinausap ka at hindi ka nakinig, pupuksain kita. Wala tayong dapat pag-usapan eh. Nag-uusap na tayo, hindi ka nakinig eh. Parada lang doon, puksain kita. Ganon. Ay pag naramdaman ng engkanto na marunong kang pumuksa, may takot din yan. Alam nila na ang kapangyarihan nila may hangganan. At pag alam nila hindi ka nila kaya, hindi yan, matatakot yan. Ganon ang mga engkanto, mga idol. Kaya sa mga engkanto, tiyakin mo lang na kaya mo sila. Dahil malakas din yan eh. Meron nga kami, naikwento ko lang minsan eh, sa Quezon City eh. Oo. Sinundan kami hanggang sa amin. Niyugyug yung bahay namin, mga idol, 10 oras ng gabi. Oo. Nagalit siguro sa akin. Ngayon, gusto ko subukan. Sinundan kami sa bahay. 10 oras ng gabi. Pero nung labasin ko siya, doon, nag-anyo siyang ibon siya Galing nakita ko, lumipad, galing sa puno ng sampalok. Talagang kung nagpaabot siya sa akin, hindi na siya makakabalik sa lugar niya. Oo. Ganoon mga engkanto, susubukan ka. Ay nung naramdaman niyang hindi niya ako kaya, hindi na bumalik. Sabi ko, pag bumalik ka pa rito, kahit lumilipad ka lalagapak ka, sigurado, pag inabot kita. Mga idol, mga engkanto, malupit din yan pag nagalit. Susundan ka niyan. Hindi ka gaya ng masamang espiritu, hindi ka susundan nun. Kasi, wala naman siyang Saka alam niya, doon sa bahay mo, baka may mga kaalyado siya masamang espiritu rin doon. Diba? Hindi ka gaya ng mga engkanto, pag nabuisit siya at nagalit, susundan ka niyan. Kahit saan ka pa. Walang malayo, walang malapit yan, idol. Oo. At kahit hindi niya alam ang lugar mo, susundan ka niyan. Matitrace ka kung saan ka. Mga idol sana kahit paano mga idol sa maikling kwentuhan natin sinamahan niyo ko. At sana muli kayo nakapulot sa sistema ng mga elemento. Pero binabanggit ko palagi sa inyo, ang mga masamang espiritu at mga masasamang elemento, huwag niyong katakutan yan. Ang katakutan niyo yung kapwa natin tao. O dahil ang tao, nagre-revenge. So, pagka oras na pinsala mo ang kapwa mo tao, magre-revenge yan. Isa-isahin ko na yung mga kapwa natin tao na dapat mong pangilagan. Unang-una na, yung mga mangkok. Ano ba yung mga mangkok? Yan yung mga mangkukulam. Sana yan. Pangalawa, yung mga aswang. Oo. Sana rin yan. Yan ang mga dapat yung ingatan, mga idol. Kasi yan, tao yan. At yung kapwa natin taong buhay, may taglay man yan o wala, yung mga kriminal. O yung mga masasamang loob, yan ang mga ingatan nyo. Dahil yan, iba yan eh. Iba linya yan eh. Oo. Ang pinakamalupit sa lahat na mapupuntahan nyo at makaka-encounter nyo kapag sa mga liblib na lugar, pangunahin na yung aswang. Oo. Nag-aabang talaga yan sa mga lugar na nang mabibiktima. Lalo't gutom. Tapos hayok sa laman at dugo. Pag yan ang na-encounter nyo, mga idol, kung hindi nyo kayang
kalabanin yan, hindi nyo kayang puksain yan. Kayong pupuksain yan. Oo, tandaan nyo sinasabi ko sa inyo. Ganon din yung mga halimaw. Yung mga halimaw naman, hindi yan tao. Isang uri ng nilalang yan na mahirap ipinta ang kanyang itsura. Nagbabago-bago rin ng anyo yan, tulad ng mga aswang. Ang mga aswang nagbabago ng anyo pagka gusto kang biktimahin. Ganon, mga idol, yan ang mga iingatan nyo sa mga lugar na pinupuntahan nyo. Pangunahin na yung aswang at halimaw. Dahil kapwa lumalapa yan eh. O dahil yung aswang, pag nagpalit ng anyo yan, gusto kang lapain. Lalapain ka niyan. Lalo na mga halimaw, lalo't gutom. Yun, mga idol, sana kahit paano muli nakakuha kayo ng sistema sa ating kwentuhan. Pero yung biringan na malimit talakayin sa mga ibang video, yung mga biringan yan, baka siguro isa lang yan sa kaharian o sa syudad ng mga engkanto. Kung totoo man yan, isa lang yan. Pero kasi yung mga engkanto, may kanya-kanyang syudad, may kanya-kanyang kaharian. At sila mismo, hindi sila magkakasundo. Sila naglalaban. Kaharian, laban sa kaharian. Oo, ganun yan. Kaya nga minsan, pumapadpad sila sa lugar ng mga tao eh. At gusto nila, dito sila mamahay. Halimbawa, sa lugar nila, ayaw nila ng ganung kaguluhan. Yan, lumalabas sila sa mundo nila, pupunta dito sa mundo natin, hahanap ng magandang lugar na doon sila mamamahay. Para wag na silang madamay doon sa mga kaguluhan ng mga kapwa nila, engkanto. Ganon yung mga yan. Kaya lang, pag napirwisyo mo sila at nabulabog mo, gaganti yun, siyempre. Oo. Gaya nung nangyari nga nung kinukwento ko sa inyo, nabulabog sila. Paano mga idol ha? Sana nakakuha kayo ng idea sa akin. Ginagalang ko ang paniniwala ng iba tungkol sa biringan. Pero kasi ako, hindi ako naniniwala sa biringan dahil kung totoo man yung biringan, isa lang yan siguro sa mga syudad o kaharian ng mga engkanto. Gaya nung ikinuwento ko sa inyo nung minsan, meron kaming kasama na nakarating sa kaharian ng engkanto. Pero wala siyang tinukoy kung biringan yun o ano yun. Pero sa isa lang sinabi niya, napakagandang syudad, napakagandang lugar. Malayo sa lugar natin ang itsura. Pero mga idol sana hanggang sa muli. Yung lingkod, si Boyet, ng Uno Online Vlogs TV, may pasamantalang nagpapaalam sa inyo. At muli nyo ako samahan sa mga susunod pang video. Kung meron kayong mga nais itanong, lagay nyo lang sa comment section para matalakay natin. I-like and share nyo na rin ang video ito para maraming makaalam tungkol sa ating mga pinag-uusapan. Pumindot na rin kayo ng ating bell button at mag-subscribe para lagi rin kayong updated sa ating mga video. Okay no? At muli, ito yung lingkod, si Boyet. Paalam!